Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan. Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan. Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong-gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa. Pera-pera lang yan. Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. DWIZ. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ. Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, DWIZ, AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. Hatid na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Welcome sa programang susolusyonan ang inyong problema sa kaperahan. Nandito kami para magbigay ng tips and guide para sa inyong tagumpay. Kaya naman, huwag masyadong ma-stress. Pera-pera lang yan. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez. May utang o pautang ka ba? Sa dami na nagsisilitawan na bagong gadgets, masasarap na pagkain, bagong damit at entertainment, sino ba ang hindi magpapaiwana? Pero sa kasalukuyang pamumuhay, tila hindi maka-adapt ang sahod ng iilan, kaya kumakapit sa pag-uutang. Ayon sa pag-aaral ng Milieu Insight, isang consumer research and data analytics noong 2023, halos 50% ng respondents sa Pilipinas ang may utang o pautang. Ito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilihin, utility bills at interest rates. Hindi sapat yung sahod at nagiging habit na yung pangungutang. Hindi sapat yung sahod kaya naisipan ng ibang tao na manghiram sa ibang tao sa 5-6 habang ginagawa na tong habit, inuugali mo na yung pangungutang at hindi binabayaran. Naku, mas lamang yung wants nila kaysa sa needs. Kumbaga, pag sumahod sila, mas unahin nila yung luho kaysa yung mga pangangailangan nila. Ang tao lumulubog sa utang kasi naumpisahan na ng utang. Uulit na naman, utang na naman. Lagpas sa sahod niya, utang na naman siya. O paano yun? Hindi lubog na yung tao sa utang. Ganun kasimple. Sumusobra yung gastos nila sa kinikita nila. Pangalawa, yung sa luho. Maraming gustong bagay na bilhin, maraming gustong ganito, ganyan. Pero sabi nga nila, hindi naman masamang gumastos or i-enjoy kung ano yung gustong gawin nila sa buhay na makapagpapasaya sa kanila. Pero yun nga, dapat meron tayong limitasyon. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez. Mare, pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga pinakamalaking problema ng mga Pinoy pagdating sa pera. Ang problema sa utang. Tama ka dyan, partner. At usually, ang may mga listahan ng utang ay yung mga nanay natin. Mahabang listahan ng At utang. iba't ibang tao ang pinagkukuhanan. Ayun. At ang iba naman, ang pinambabayad sa utang ay utang din. Tama yan. Hanggang sa tumataas na, libo-libo, daan-daan na ang utang. Nagpapatong-patong. Pero bago tayo lumalim sa isyong yan, partner, i-welcome muna natin ang ating guest host, ang ating isang financial expert at financial literacy advocate, Mr. Arman Benko. Sir, welcome po. Hello at magandang araw sa inyong dalawa at sa lahat ng ating tagapanood. Ito sir, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Unang tanong natin sir, bakit nga ba marami mga kababayan nating Pilipino ang nalulubog sa utang? Siguro i-define muna natin muli, mabilisan. Yes, sir. Ano ba yung utang? Tatlong bagay. Ang utang, OPM, Other People's Money. So kadikit niyan ay yung obligasyon. Anong obligasyon? Kung ako ay nanghiram ng pera kay Kim, may obligasyon na kung isauli ang aking hiniram at yung panahon na ginamit ko yung pera, meron siyang dapat pagkakitaan doon, cost of money, tawag doon interest. So, mag-a-agree kami at mangangako ako sa napagkasunduan namin kung kailan ko isasauli, kasama yung cost of money o interest dahil ginamit ko ang pera niya. Mabigat ng kasama sa dahilan o definition ng utang, ito ay kakampi ng sino man, individual, kumpanya, bansa. Kakampi sa tamang pag-ayos ng
pananalapi ng individual, kumpanya o bansa. Ang utang ay hindi kalaban, hindi siya mali, hindi siya masama. Kung paano ginamit, saan ginamit, at ano ang kondisyon doon sa utang na kinuha, yun ang magsasabi kung pangit, mali, masama. Pero utang per se, yan ang pinakamalakas na kakampi para maayos ang ating buhay pinansyal, kumita, at miski na yumaman dahil sa utang. Pansinin nyo, ang mga pinakamakapangyarihang bansa, Estados Unidos, pinakamalaki ang utang. Mga malalaking kumpanya, yung mga magbanggit kayo ng mga kumpanya na kilala nyo malaki dito sa Pilipinas, miski na sa ibang bansa, ang laki ng utang. Ang mga individual na mga yayaman, marunong gumamit ng utang. Kaya yung utang, hindi po yan tinatakbuan, nilalayuan, minamaster, inaaral yan para sa tamang gamit. Parang ito sir yung tinatawag nila na double-edged sword. Yes. It can harm you or you can use it as a weapon. Correct. So may tinatawag tayo sir na good debt at bad debt. Very good, yes. Good Can debt you explain the... Sir? Unahin ko na yung bad debt kasi karamihan yun ng hindi nila napapansin. Yes, sir. Na napupunta sila. Sa maikling informal survey na ginawa namin noon sa Colayco Foundation, hindi naman matagal na yun, siguro before pandemic, at ngayon nananatili pa rin, namamayani pa rin. Top 2 reasons kung bakit nangungutang ang ordinaryong Pilipinong manggagawa o head of the family. At itong top 2 reasons na to, ang maling dahilan kung bakit ka uutang. Number 1, emergency. Sir, kaya nga umutang dahil merong biglaan, hindi inaasahan, kapit sa patalim, double-edged sword, kapit sa patalim, kaya ako umutang. Hindi po. Ang emergency, kapag nangyari, dapat meron tayong emergency fund. At ang emergency, linawin natin, life or death situation yon. Hindi po emergency yung biglang pag-uwi natin ngayon, nakita natin dahil akala natin ang emergency ay biglaan lang, hindi inaasahan. Paglabas natin dito sa studio, makikita natin, dito sa estansya o sa Capitol Commons, biglaan may sale pala rito. Yun ang emergency nila. Yun ang akala. Hindi mo maiwasan. Biglaan, hindi inaasahan. Uy, buti na lang meron akong credit card. Isang form ng utang. Kaya mali na kagad yung gamit ng utang. Bad debt yun. Pangalawang, kasama doon sa top 2 reasons kung bakit nangungutang ang karaniwang Pilipinong manggagawa o household, enrollment. Yes, sir. Enrollment. Ngayon sasabihin nila, hindi investment kapag tayo nagpaaral ng mga bata. Yes, investment po yun for the long run. But, yung regular na gastusin ng isang pamilya, tulad ng enrollment. Alam mo na na hindi biglaan yun di ba? Alam mo na, depende sa school calendar na sinusunod ng paaralan, alam mo na merong enrollment every semester, magbabayad ka. So yung nagpapaaral, dapat kasama sa budget niya, sa regular income niya, yung pangbayad, panggastos sa enrollment na itatabi na. Hindi po yung, enrollment na, saan ba tayo pwede makautang? Bilang nagtataguyod ng pamilya o meron kang pinapaaral, dapat kasama na yon sa iyong plano, sa iyong pagbabudget. Kaya yung top 2 reasons kung bakit umuutang, unfortunately for the ordinary Filipino household, mali. Ano ang good debt? Yes, sir. Good debt, best example ko, yung ginawa naming case study more than 20 years ago, hanggang ngayon namamayani. Yung mga vendor sa NEPA Q-Mart, sa palengke ito sa EDSA. Sa may Kamuning banda. EDSA Kamuning. Yung vendor na nasa labas, umuutang siya ng 500 pesos. 20 years ago to. Hanggang ngayon, ganun pa rin nangyayari. Good debt. Humihiram siya ng 500 pesos. Pupunta siya ng Divisoria, bibili siya ng kalakal niya, kung gulay yon yung na-interview namin, iba't ibang klaseng gulay, yung pinaka nabibili. Pupunta siya sa NEPA Q-Mart ng alas 4 ng umaga, magtitinda na siya. Lalatag lang siya doon. Lalatag lang siya doon. Pagdating ng alas 12 ng tanghali, alauna, target niya, mabenta niya na lahat yung paninda niya. Pag nabenta niya lahat yon, 1,000 pesos ang benta. Alas 3 ng hapon, babalik yung inutangan niya. Magbabayad siya ng 600.
5.6 eh. Ah, 5.6 eh. May tubo na. May tubo na. May 600. Babayad siya doon sa pwesto niya ng back then to, 20 years ago, 50 pesos to 75 pesos. Pangkain niya, another 100 pesos. Uuwi siya na meron siyang 200 to 300 pesos. Kung 1,000 yung pagkabenta niya. Napakakawawa, no? Biro mo, buong araw, kinita niya lang 300 pesos. Pero 20 years ago po ito, na mga ganun yung mga minimum wage. So, imagine wala siyang wala siyang kapital. Dahil sa utang, nakapagbenta siya, meron siyang kinikita araw-araw at yung vendor na yon nakakapagtapos ng estudyante hanggang kolehiyo. Because of good debt. Maayos yung hawak niya ng pera. Tamang paggamit ng utang. So, palawakin mo to sa mga ordinaryo hanggang sa mga malalaking kumpanya. Isipin mo yung malaking kumpanya, uutang ng bilyon-bilyon. Ang galing nila sa negosyo, tinatangkilik siguro natin, maging pagkain to, serbisyo o anuman, magkakaroon sila ng dagdag na kita, hindi na nila ginagamit yung kapital nila, yung pera nila. So, kaya good debt is your strongest ally. Imagine yung malalaking kumpanya, hindi na nila ginagamit yung kaperahan nila, umuutang sila, pera ng ibang tao, yung pera natin na nakadeposit sa bangko, yun ang inihiram nila eh. Other people's money. Naku po, sinabi niyo po yung isikreto. Kaya tayo, sa totoo lang, lagi kong pinapaalala sa mga individual, kayo mga kabataan, ano ba ang pinaka-objective nyo sa kaperahan? Dalawa lang. Una, dapat kayo ay maging kaakit-akit. Naku, thank you po. Kaakit-akit para bilhin. Anong bibilhin sa inyo? Hindi yung kagandahan, kagwapuhan nyo, yung kagalingan nyo, yung experience nyo, yung talino nyo, yun yung dapat kaakit-akit bilhin. Pangalawa, na mabigat na financial objective, hindi po financial objective lang yung yumaman. Una, maging kaakit-akit bilhin, karapat dapat pautangin. Dapat dumating kayo sa yugto ng buhay ninyo. Kung kayo ay tulad ng mga anak ko na halos kasing edad nyo siguro, nung sila nagtapos ng kolehiyo at magtatrabaho na, sinabi ko kagad, in the first 5 years, dapat magkaroon kayo ng credit card, magkaroon kayo ng checking account. On your 6th to 10th year na nagtatrabaho, wala ka pang 30 anyos, kasama sa financial objective mo, qualified ka na mag-car loan, pagdating mo ng 30, housing loan. Ako, sa totoo lang, tinutulak ko na alamin, i-master ang OPM or pangungutang. Hindi takbuhan lang, hindi paano makaahon. Yes, nandun tayo. Pero kung yung mga marami sa nanonood sa atin, nag-uumpisa pa lang magtrabaho or mga magulang, gusto nilang ibahagi sa kanilang mga anak tungkol sa utang, baka yung magulang kasi iniisip niya, naku, nalubog ako sa utang, kaya kami hirap na hirap, kaya sasabihan ko rin ng mga anak ko, basta utang, layuan mo yan. Hindi po, masterin nyo ang utang. Imagine, pera ng ibang tao ginagamit mo, yun yung utang eh. Pinapalago nila yung pera. Yes, pinapalago nila. Or simply put, ikaw din eh. Basta yung hiniram mo na pera, pinalago mo higit doon sa hiniram mo, kasama yung interest, good debt yun. Basta hindi illegal, hindi immoral yung paggagamitan mo, palaguin mo. Ngayon, sasabihin ng iba, paano po yung housing loan? Yung car loan? Hindi naman, pag binili ko yung sasakyan, di ba, bumababa ang halaga? Tawag nila depreciation. Yung bahay din na pinatayo ko, di ba, bumababa ang halaga? Pero tumataas ang presyo ng lupa. Tama po. Pero yung sasakyan, bakit binanggit nyo? Yung mga anak ko, unang milestone nila, yung parang, uy, seryosong adult na ako Nung sila may car loan na nababayaran na nila, in fact, tapos na nilang bayaran. Yun kasi, isang bagay na iyong ginagamit na kapalit ng ginagastos mo kung hindi ka kumuha ng sasakyan. Anong ibig kong sabihin? Yung pag malalaman mo na pwede kang mag-car loan, kung yung gastos mo sa nung wala ka pang sasakyan, pero kailangan mong to be mobile, o umalis, bumiyahe, katumbas ng bayad
doon sa monthly amortization ng sasakyan, good debt yan. Debt. Maaari hindi lumago yung halaga, pero two things ang nangyayari. Meron kang asset, yung sasakyan. Sama. Kahit bumababa ang halaga niyan, may halaga yan. Ano ba yung asset? Ikaw may bagay na ikaw may-ari, merong halaga, pwedeng bilhin ng ibang tao. Yun ang ibig sabihin ng asset. Napapakinabangan pa. Or mabibili ng ibang tao. Mako-convert sa cash. Pwede. Pwede ma-convert sa cash. So, ang sapatos ba? Mahilig ng, di ba? Uso ngayon. Mga Mahaling sapatos. 15 mil, 20 mil. Cellphone. Asset ba ito? Yes, technically, asset. Basta kayo ang may-ari, merong halaga, pwedeng bilhin ng ibang tao. That's called an asset. Now, tapusin ko lang dun sa bago tayo mag-commercial break. Yes, sir. At sa kahalagahan ng good debt at bad debt. At dun sa example ko ng sasakyan. Magkakaroon ka ng asset, nabibuild mo track record mo. Dapat pagdating mo ng mga 35 to 4 pataas, pinag-aagawan ka ng iba't ibang bangko na umutang ka. Hindi ibig sabihin ang taong umutang, ang kumpanya na may utang, ang bansa na malaki utang, kawawa na, lugbok na. In fact, iyon ang isang senyales. Magaling tong bansa na to. Mapagkakatiwalaan tong tao na to. Kumikita tong kumpanya na to. Kaya nga pinapautang eh. Maganda yung credit score. Credit score. Yan. Ayun. Ito. Bago tayo magpatuloy dyan sa utang na yan, partner. Mukhang hindi ka na mapipigilan. Marami pa akong gustong itanong kay sir about sa utang eh. Kasi marami talaga sa mga kababayan natin ang hikaw sa buhay dahil sa utang. Ito pala merong tinatawag na good debt at bad debt. So, marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Pera-Pera Lang Yan. Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan. Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan. Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong-gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa. Pera-pera lang yan. Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. DWIZ. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ. Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, DWIZ, AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. Hatid na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan. Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan. Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong-gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa. Pera-pera lang yan. Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. DWIZ. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ. Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, DWIZ, AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. Hatid na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Nagbabalik po ang programang Pera-Pera Lang Yan at nandito pa rin tayo kasama si Mr. Armand Benco, ang ating financial expert at ating financial literacy advocate. At ito partner, itutuloy na natin ang ating topic about sa utang. Yan. Sir Armand, sir, next question po namin sir. Para sa inyo, para sa mga taong hindi maiwasan ng umutang, ano yung pwede nilang gawin para maiwasan nila yung tinatawag na debt trap? Yan, very good question. Una, yung maging decisive, desidido doon sa kung bakit kayo umuutang. Sinabi natin kanina, hindi masama, hindi mali ang utang. Pero mayroong mga tamang dahilan kung bakit umuutang at tamang pamamaraan. Ano yung mga tamang pamamaraan? Una, lalo na doon sa mga may utang na.
Kung kayo ay may utang na, kailangan yung mabayaran dahil obligasyon mo yan. Kung lubog kayo sa utang, di ba kasabihan yan? Naku, lubog na ako sa utang. Hindi po kayo nalulubog at hindi kayo malulunod dahil yung isang paa nyo nasa Lupa. nasa tubig. Nasa bayan. Oo, Sa tubig. Living naman yung gusto mong Ito gawin yung na. gusto mo. Lubog muna. May internal plan sa kabila. Yes, sir. Malulunod ka kapag nanatili ka dun sa tubig. So kailangan mong umahon. Kailangan mong gumalaw para hindi ka malunod. Anong galaw? Pag-angat o pag-ahon na yung gagawin. Una, kausapin nyo yung mga inyong pinagkakautangan. Huwag tatakbuhan. Pag tumatawag, naniningil, kung hindi kayo nakapagbayad dun sa napagkasunduan nyo na panahon, kung kailan nyo isasauli ang pera, yung utang, babayaran, kausapin nyo po. Huwag yung talikuran. Doon sa mga nagpapautang, ito pala warning. Yung mabilis mangutang, Yun, sir. yon ang matagal magbayad. Kaya kung merong nangungutang sa inyo na parang minamadali kayo, nangungutang sa inyo, huwag nyo pong pautangin yon. 99% na nagmamadaling umutang, yan ang matagal Magbayad. sa uli magbayad ng At utang. kapag oras na nasingilan, Yes. sila pa. Ang Ang galit. Galit. Kaya, punta tayo dun sa nangungutang. Mangungutang ko po kayo sa tamang dahilan. Now, ngayon lang napanood to, ay mga mali pala yung mga dahilan na inutang ko, umutang ako, bumiyahe, umutang, bumili ng sapatos, umutang, kinain. Kailangan nyo pong makaahon dyan. Katulad ng sinabi ko, dapat dumating kayo sa yugto ng buhay na maraming nagpapautang, nagpapahiram sa inyo. Ano ang una niyong gagawin? Kausapin ang inyong mga creditors. Sa Ingles, hindi ko alam sa Tagalog, may tinatawag na restructuring. Lalo na kung financial institution ang inutangan mo, hindi individual. Miski na individual. Sasabihin ko sa iyo, Angelo, dapat bayaran kita sa katapusan ng buwan. Tapos na yung bayad ko. 5 hulog ako, nakadalawa lang. May 3 hulog, hindi ko natuloy. Pwede ba? Kausapin nyo po kung sinong pinagkakautangan nyo. Pwede ba extend natin? Babayaran ko naman eh. Nagkaroon lang ng sitwasyon ngayon, kung ano man yung sitwasyon, miski na nalustay niya, yung obligasyon nyo po, tuparin nyo. Pwede ba mag-extend in the next 5 months pa? Miski na magdagdag ako ng extra 2 months. Restructuring, kausapin nyo po ang inyong pinagkakautangan. Pangalawa, nabanggit mo off the air, wag na wag po kayong uutang para ipambayad sa kabilang utang. Hanggang hindi malinaw na yung may utang ako kay Angelo na ang interest ay 10% kada taon, halimbawa. Uutang ako kay Kim. Kung ang interest na papautang niya 2% lang, hiramin ko yon para bayaran na si Angelo. So, hindi po automatic na meron akong mautangan, ay, utang nga rito para pambayad dito. Hindi po automatic yun. Bakit? Kadalasan, sa'yo ang interest 10% binabayaran ko bago kong uutang kay Kim, pero ang interest nga na 20%. Ay di nalubog ako. Kaya po nalulubog. Yan po ang nangyayari. May utang sa bangko, biglang mangungutang sa mga lending investor, ang pinakamababang interest, bangko. Ang personal loan po ngayon, habang pinapanood nyo to, sa panahon na pinapanood nyo to, personal loan is 8 to 10% a year. Hindi ko na nga nabayaran to, uutang ako rito ng 5% a month. 60% a year yun. Yan po ang available sa atin ngayon eh. At meron Sir Arman na mga online na lending Online, app. yan. Diyan maraming nalulubog. At ang iba, pinapahiya yung mga pag-usapan natin yan sa sa next topic natin. Oo. Pero bilang pagpunta lang doon sa para hindi kayo malubog sa utang, sa debt trap. So nasabi na natin yung dalawa. Panghuli, 30% rule. Tatanungin mo, Kim, ano yung 30% rule? Pag ang pangbayad nyo ng utang ay 30% na ng inyong regular na sahod, regular na kita, ibig sabihin, hindi ka na dapat kumuha ng utang. Yun na yung limit. Yun na po ang maximum limit. Halimbawa, sumasweldo ng 30,000. Meron kang mauutangan, pero meron kang kasalukuyan na utang na 10,000 ng 30,000 na sweldo mo, 10,000 doon pinangbabayad mo ng utang. Sasabihin mo, may mauutangan ako, 5,000 a month ang bayad. May 30,000 ako 10,000 pinangbabayad ko ron.
Pwede pa. Hindi po. Naku. 30% na ng regular na kinikita nyo ay pinambabayad nyo ng utang, hindi na po kayo dapat kumuha ng bagong utang. Pag kumuha kayo, lulubog po kayo dahil, remember, hindi lang po yung pangbayad sa utang ang inyong paggagamitan ng inyong sinusweldo. Tama. May Okay. iba pang bagay. May iba pang bagay. So maximum limit, 30%. 30% lang. Yan na, mga viewers natin. Alam nyo na. Hinay-hinay lang po. Hinay-hinay sa pag-utang. Wag basta maging utang ng utang lang. Tapos uutang ulit, pambayad ng utang. Talagang utang na yan. Ito, Sir Armand, ano naman po yung advice nyo para sa ating mga kababayan na may problema sa utang at paano nila ito masusolusyonan? Well, una, kung head of the family, nanay man o tatay, involve the family. Anong sabing involve the family? Nung panahon kasi namin, ewan ko sa mga panahon ngayon, ng mga millennial, pag nag-uusap ang mga matatanda, lalo na tungkol sa pera, palalabasin yung mga bata. Miski na ang edad ng mga anak ay nasa kolehiyo na, o baka tapos na sa pag-aaral, parang nahihiya o hindi sinasama ang ibang miyembro ng pamilya tungkol sa financial situation ng pamilya. Ako po, hindi naman po ako na pinanganak sa mayaman na pamilya, hindi naman kalakihan kagad ng sweldo o kinikita. Naayos namin ang aming buhay pinansyal na pamilya nung naintindihan na ng 10-year-old at 8-year-old kong anak noon, ngayon po 32 and 13 years old na sila, na ano ang financial situation ng aming pamilya. So maganda talaga, Sir Armand, na i-involve yung mga bata. Basta marunong na sila ng arithmetic, yung addition, subtraction. Isama nyo po ang inyong mga anak sa diskusyon tungkol sa pera. Pag nag-grocery, nagbabudget. Yes, isama nyo po. Oo po yan. Kahit Isama nyo yung po. malit kong kapamangkin. Sinasama mo? Oo, sinasama ko. Sabi ko, wag yan, mahal yan. Wala sa budget yan. Tapos pag nasa nasa edad na kolehiyo na, isama nyo na rin sa usapin ng tungkol sa utang. Lalo na kung yung pamilya ay may utang. Good debt man yan or bad debt, para maturuan. Yun yung number 1. Number 2, yung sinabi po nating 30% maximum limit. Number 3, ito laging sinasabi pero hirap na hirap gawin, pilitin pa rin. Kailangan ko pa rin sabihin na yun pa rin. Kailangan meron kayong budget. At yung budget na yun, knowing the 30% limit, hanggat maaari, stick to your budget. Siguro sa susunod natin na mga episodes, kung meron pa, ay pag-usapan natin yung paano ipagkakasya para kung uutang ka man, yun yung pangpalago, pangnegosyo, yung mga good debt na. Kung ano man ang inyong kinikita, dapat po ipagkasya. Yun, pagkakasyahin natin yan, ang mautang. Yeah. Ay, wag palang uutang. Wag magkakasyahin. Basta kung ano yung budget nyo, yun lang. Wag nang lalagpas pa doon. Tama. Yan. Sa susunod, marami pa tayong pag-uusapan about financial literacy. Kasama si Sir Armand Benco, ang ating financial expert at ang ating financial literacy advocate. Siguro kung ito ay makikita sa social media, Yes, sir. mag-comment sila ano yung mga gusto nilang itanong. Comment nyo lang kung ano yung gusto nyong next topic namin with Sir Armand. Yan, masasagot po yan lahat. Yan, ang problema sa inyong kaperahan ay susolusyonan namin dito sa Pera-Pera Lang Yan. Yes. At ito, partner, ito na ang hudyat ng pagtatapos ng Pera-Pera Lang, ang ating first episode. Yes, congrats! Woohoo! Congratulations po sa atin lahat. At dyan po nagtatapos ang isang edisyon ng programang Pera-Pera Lang Yan. Ang problema nyo sa pera, ating susolusyonan. At ikaw, partner, ano naman ang masasabi mo sa ating mga viewers? Saan? Sa kanila. Okay. Ayan, meron tayong mga ilang mga tips na tayong kailangan nating tandaan at kailangan ilista pagdating sa usaping utang. Yan, na maging wais at maging matalino sa paggasta. Yes, tama. Kaya naman, nandito kami, tuturuan kayo ng financial literacy, kaya naman wag nang ma-stress. Pera-pera lang yan. Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan. Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan. Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at
talagang gustong-gusto mo sanang tulungan. Wala kang nagawa. Pera-pera lang yan. Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo. At mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. DWIZ. Pera-pera lang yan. Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez. At mga ekspertong hindi lang pang social media. Ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ. Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, DWIZ, AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM regional stations. Hatid na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Aliw Broadcasting Corporation.